beloved Boss Mike Cervera. Oh, eto na, lumabas na ho ang tunay na survey, mga kababayan ko. Galing sa Okta, mga kababayan, ang pinagkakatiwalaan ng lahat, ng mga survey. Nako, mga kababayan, lumagapak si Sara Duterte. At eto na, mga kababayan, ang totoo. Umungos o mas mataas ang trust rating ng Pangulong Bongbong Marcos kaysa po kay Sara Duterteng baliw. Mga kababayan ko, Nako, kaya nga ho yung mga taga-suporta nila, ay nako, ewan ko ba. At ngayon ngalngal ng ngalngal nga, ngalngal ng ngalngal si Sara Duterte. Nako po! Sabi ng mga DDSO, dami-dami namin, nakita nila kahapon. Kahapon, mga kababayan, ang mga, pumuntang mga nakapula. Grabing dami, mga kababayan, ng mga loyalista. Oo, dumating sa batasan, dumating doon siya, nagtipon-tipon doon sa COA. Nako, mga kababayan ko, napakaraming mga loyalista, At hinahanap natin yung kanilang big one. Sabi nila, mga kababayan, eto na, susugod ang big one ng mga Duterte. Aray ko. Oo, hanap ako ng big one, mga kababayan. Wala. Di ba? Wala. Oo. Walang big one. Di ba? Lori Wayland, Miss Aw, Danilo Santos, Masaya tayo dahil maganda. Alin daw? Oo, alin-alin na maganda. Oo, ang ipinaliwanag ng ating presidente. Tinuldukan niya ang mga sangkot sa korupsyon, ng mga sangkot sa flood control. Sabi ko nga sa iyo, nagngangalngal pa rin ng mga Duterte supporters. Mahiya naman kayo na sinisita nyo si Pangulo samantalang may napatunayan. Yung aming manong. Yung tatay nyong karton. Naging karton na lahat, wala pang napapatunayan. Di ba? Wala pang napapatunayan. Kita nyo? Wala ngalngal pa rin ng ngalngal kahit na ho ang Pangulong Bongbong Marcos, napakaliwanag ng kanyang mensahe, mga kababayan, eto na. Unahin na natin tong ngalngal ng ngalngal na si Sara Duterte. Pasok! Vice President Sara Duterte na pagsasayang ng oras ang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Hindi ako nanood ng SONA like last year and wala akong planong basahin ang nilalaman ng SONA o kahit man lang summary dahil I truly believe it is a waste of time of the Filipino people. Sinabi ng busy sa The Hague, Netherlands. Si Benny Rod, sabi niya, Boss Mike, bigay mo nga Gcash mo. Pagka talaga siswertein ka, Alam niyo, mga kababayan, ito meron akong sasabihin sa inyo. Pag hiningi yung Gcash ninyo, putang ngumiti kayo. Ngumiti kayo. Kapag ka nagbigay ng Gcash sa inyo, malungkot kayo. Kasi mga kababayan, pagka hiningi yung number nyo, tulad nito si Benny Rod, madadagdagan yung laman ng Gcash mo. Pero kapag ka nagbigay ng number ng Gcash niya, kaya yung QR, sabi ko, ano kaya itong sinisend na to? May QR! Sabi ko, ano to? Gcash ko, Boss Mike, baka naman. Ay, nako, ewan ko ba? Anyways, mga kababayan, tuloy natin. Eto na. Sara Duterte, pakinggan nyo. Matapos bisitahin ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong sa International Criminal Court. Huwag daw umasa sa sinabi ng Pangulo na
kakasuhan ng pinsang si dating House Speaker Martin Romualdez. Mm. Sabi ng bise, sinabi na ng Pangulo nung nakaraang taon na may makukulong kaugnay sa flood control scandal bagong magpasko. Pero hindi naman daw nangyari. Sinisika pa ng Ito naman si Sara. Huli man ang magaling na ihahabol din, tatanga-tanga ka. Tama mga kababayan, hindi niya yata alam yung kasabihan na ganyan. Huli man ang magaling na ihahabol din, tanga. Ang mahalaga, tanungin mo ngayon kung ilan ang nakakulong dahil sa puki ng inang flood control. Kakainis to. Bubo talaga mga kababayan, ano? Napakabobo mo. Wisit ka. Tatanga-tanga mo, tignan mo kung ano nangyari, ilan na ba napakulong. Ang babaw ng katwiran mo paano kasi hindi naman naibigay yung aking ano. Sabi niya Disyembre pero hindi naman naibigay. Pero diniliberan ka ng napakaraming kinulong. Tangang putang ina. Oh, di ba? Napakatanga talaga ng vice presidente na ito. Ulitin nga natin, ito na. Oh, ano 'yun? tinawag naman ni Vice President Sara Duterte na pagsasayang ng oras ang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Hindi ako nanood ng SONA like last year and wala akong planong basahin ang nilalaman ng Yung pagbabasal na lang mga kababayan, bobo talaga no? Di ba? Yung pagsasalita na lang, bobo talaga mga kababayan. Mahina ulo nito. Hindi talaga ako nanonood ng SONA. Bobo. Sige. Kaya pala hindi mo naiintindihan ang sinasabi ng Pangulo kasi hindi mo siya pinakikinggan. Sumunod ka kasi sa sinasabi ng mga tao. Makinig tayo sa Pangulo nang hindi tayo naliligaw. Hindi mo katulad, tignan mo. Ayan pala ang dahilan. Kaya pala ikaw, engot-engot kasi hindi ka nakikinig sa Pangulo. Di ba? Sabi niya, hindi daw siya nakikinig. Pero yung mga alagad mo, sabihan mo rin kung waste of time pala, kung pag-aaksaya pala ng panahon, yung pakikinig sa SONA ng Pangulo. Di sabihan mo yung mga unggoy mong mga alipores nang hindi sila parang mga bulating nasilihan nung marinig na magkaroon ng space rocket, mga kababayan, na mangyayari sa susunod ng taon. Wala na, Buday, kahit na anong gawin mong pagkukusay-kusay, hindi ka na mananalo. Di ba? Di ba mga kababayan? Thank you po. Dali, titingnan natin. Tingnan. Anong location? Anong location? Philippines! Philippines! Philippines ako. Manila. Ganito na. Ito si Benny Rod parang bibigyan nata ako ng 1 buwan na sustento na ito. Mukhang bibigyan tayo ng 1 buwang sustento. Ayan na. Dali. Ito si Torbo ka. Ayan na. Ayan na. Hindi ko pwedeng banggitin yung tinatanong. Talay! SONA o kahit man lang summary dahil I truly believe it is a waste of time. Tingnan nyo, bobo talaga. Waste of time ba yon? Waste of time? Sa dami na nang nagawa ng Pangulo, waste of time? Sinabi niya na magpapakulong siya, waste of time? May nakulong ba mga kababayan? Kayo na sumagot, di ba? Hindi katulad ni Digong gumamit ng karasan para makuha ang kuta niya noong siya ang nakaupo. Kaya nasan siya ngayon, Boss Mike? Nakakulong, malapit na hong Mategi Bambam. Di ba?
Mga kababayan ko, waste of time ba yung pakikinig kay Pangulo? Kayo na ang humusga. Mga kababayan, yung pinangako nga ni Pangulong Bongbong na maraming makukulong, ayan na ho eh. Marami nang nakulong. Maaaring na-delay. Pero mga kababayan, syempre, kailangan pa rin ng masusi na pag-aaral. Kailangan pa rin idaan sa proseso ng hindi ho basta-basta. No, tayo matalo sa kaso. Ang ginagawa ng Pangulo ay ginagawa niya ng paraan para siguradong makulong yung mga may sala. Hindi ho katulad ni Digong. Wala hong ginawa, kundi ang ginawa niya, ito nga ang sinasabi natin, na imbis na ipakulong niya ang mga may sala, kanya pa hong inabsuelto. Katulad ho ng magnetic lifter na may lamang napakaraming droga. Hindi ho ba si Duterte inabsuelto niya? Hindi lang inabsuelto, naging abogado pa siya. Tama mga kababayan ko? Ay mga kababayan itong sagutin mo na lang yung tanong ng supporter mo. Ha? Sara Duterte, ano daw ba ang nagawa mo sa pagiging vice-presidente mo? Ano na ang naiambag mo? Ano na ang naiambag mo sa pagiging vice-presidente mo sa bansang Pilipinas? Naghahanap na pati iyong taga-suporta. Kita niyo mga kababayan ko ha? Ultimo taga-suporta ni Sara Duterte, abay naghahanap po Naghahanap ng nagawa niya. Tinatanong na rin siya ng kanyang mismong taga-suporta. Ano ang sagot ni Sara Duterte? Ay, puntahan natin si Bongbong Marcos. Utik na yung mga kababayan, yung pag-ilag ni Sara, malayong malayo talaga. The Filipino people. Sinabi ng bise sa The Hague, Netherlands, matapos bisitahin ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong sa International Criminal Court. Huwag daw umasa sa sinabi ng Pangulo na kakasuhan ng pinsang si dating House Speaker Martin Romualdez. Sabi ng bise, sinabi na ng Pangulo nung nakaraang taon na may makukulong kaugnay sa flood control scandal bagong magpasko. Pero hindi naman daw nangyari. Sinisika pa ng GMA News na makuha ang tugon ng Malacanang kaugnay niyan. Kita nyo mga kababayan ko, tatanga-tanga ka talaga Ano pa ang gusto mo? Ilan na ba yung mga na pakulong ni Pangulong Bongbong Marcos? Ang dami na nila. Yung mga kaalyado mo tulad ni Jinggoy Estrada, pinatakas ng tatay mo, inabsuelto ng tatay mo. Si Bong Revilla, yan, dalawa na yan. Jinggoy Estrada, Bong Revilla. Parehas, inabsuelto ng tatay mo. Ngayon, pinakulong ni Pangulong Bongbong. Di ba? Live ba tayo? Hindi, replay to. Alicia Duran. Nagtatanong ka pa? Di ba? Kailan ka mo daw siya magsosona? Yun na nga. Aantayin natin kung kailan magsosona ito. Ha? Putik na yan mga kababayan. Malaki saltik talaga. Our beloved Boss Mike Cervera.